ito mga kapsat, merong latest si Attorney Rene Bueno mga kapsat. No? VP Sara fights back certiorari and TRO applications. Mismo si Sara mga kapsat. Ha? Pakinggan natin ang anong panito. Pagkagising ko, nakita ko. Pakinggan natin si Attorney Rene Bueno mga kakapsat. Manakashi! Días, buenos tardes. Summer na ba, Attorney? Mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay pag-usapan natin at ating himayin ang isa sa pinakamainit na balita, no? Balitang legal sa ating bansa. Ito po ay may kaugnayan doon sa petisyon na isinumite ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong nakarang araw upang pigilan na naman ang House of Representatives sa pag-usad ng kanyang impeachment case ngayong 2026. So may nagtatanong bakit daw ako naka-Ray-Ban. Medyo nagluluha po yung mata ko at dahil ayaw tumigil tong sipon ko kapag ako'y may sipon, talagang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Okay, ituloy po natin ang ating pinag-uusapan tungkol sa impeachment at petition for certiorari na isinumite ng ating Vice Presidente. So, sa episode na to, ituring po nating isang legal lecture itong ating episode para mas maintindihan natin ang pasikot-sikot ng batas sa pagdating dito sa impeachment sa ilalim po ng mga probisyon ng ating saligang batas. So, ano ba yung naging batayan ng laban na ito ng ating Vice Presidente? Unang-una, ang naging batayan niya dito, yun na namang 1-year ban rule. No? At ayon po sa ating Constitution, na-discuss na natin to before, Article 11, Section 3, may tinatawag po na 1-year ban rule. Ano ang sinasabi ng batas? Uulitin na naman natin. Hindi pa pwedeng simula ng impeachment laban sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, isang complaint, isang taon. Sobra sa isa, sa loob ng isang taon, bawal. Okay. So, ano ang punto ng Vice Presidente? Alam niyo po, noong 2025, nagkaroon na ng tangkang i-impeach si Vice Presidente, no? At yun nga, na nabasura ang reklamo sa Korte Suprema. Yung reklamo laban sa Vice Presidente. Dahil naniniwala ang kanyang kampo na ang mga bagong reklamo tulad ng dito sa ngayon, no? Tulad nitong kasong reklamo yung kay Saballa at Cabrera complaints. Naniniwala ang legal team niya na labag sa batas dahil pumasok pa rin sila sa 1-year window mula nang matapos ang unang proseso. Kung maalala ninyo, many weeks ago diniscuss natin to at sinabi natin yung potential or the possibility on the part of the Vice President to file a petition for certiorari with application for TRO. At ito na nga po, nangyayari na. So, okay. So, tingnan natin yung punto ng Kongreso. Sinasabi naman ni Representative Terry Ridon na misleading ang Vice President para sa kanila, nagsimula na ang bagong bilang. Dahil ang naunang kaso ay formal nang nadeklarang tapos o dismiss na ng Korte Suprema noon pang nakaraang taon. Ito ang isang problema, yung pagbanggit-banggit nila ng mga word na mini trial. Actually, sa kanila nagsimula yun eh. Tinawag nila yung proseso bilang isang mini trial. Ay ngayon, bumabalik sa kanila ngayon. Kasi isa ito sa argumento ngayon ng kampo, no, ng Vice President. Na kung saan sinasabi nila na ay ang House Committee on Justice ay nagko-conduct na ng isang mini trial. So, nag-boomerang ngayon sa Kongreso ang salitang mini trial. At ito nga, ginamit na din yan ng mga vloggers sa YouTube na sinasabing mini trial. Ayan, buniweltahan kayo ng legal team nila. Dahil sa ilalim po ng batas, ang trabaho lang ng Kamara ay alamin kung may probable cause. Ibig sabihin, may sapat bang basihan? Ang tunay na paglilitis o trial ay dapat sa Senado lamang nangyayari o dapat mangyari. Pero
dito sa Kongreso, iba ang nagiging interpretasyon, siyempre, ng kampo ng Vice Presidente. Para sa kanila po, ang Kamara ay nagpipresenta na ng mga testigo at ebidensya na parang naghuhukom na. Maaari itong ituring na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, which is now the basis of her petition for certiorari with application for the issuance of temporary restraining order or TRO. So anong magiging resulta dito o kahihinatnan nito? Kung maglalabas ng TRO ang Korte Suprema, ano ang magiging resulta? Di ano yan? Stop, look, and listen tayo dyan. Titigil agad lahat, no? Lahat ng hearing sa Kamara. Tigil kayo. Eh, siyempre, Korte Suprema nag-uutos. Di ba? At na magiging malinaw dyan na ang kapangyarihan ng mga bababatas sa pagsisiyasat ay meron niyang limitasyon, no? At hanggang dyan lang yan sa paghahanap ng probable cause. Walang presentation of evidence, sabi ng kampo ni BP Sara, walang presentation of the witnesses. So, probable cause lang. So, ang trial doon sa Senado. Eh, sabi nyo, may mini-trial, ayan. Dadali tuloy tayo. So, ngayon, kung suwayin ng Kongreso ang TRO sa dahilan na sila ay co-equal branch, magkakaroon po tayo ng krisis sa pagitan ng hudikatura at legislatura. Pero sana naman wag. Ang dami na nating problema. Isa na yung energy crisis at tawag naman sana magkaroon ng constitutional crisis pagdating dito sa impeachment process no laban sa Vice Presidente. So ang tanong ngayon dito, magtatagumpay kaya ang Vice Presidente sa pangalawang attempt niya no for the issuance of TRO at dito sa certiorari na to. If you will recall, noong July 2025 napanalunan ni Vice President Sara ang unang laban sa Korte Suprema kung saan idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanya. Diba? Malinaw yan, kaya hindi natuloy, kaya naghintay hanggang February. Okay? Sa pangalawang pagkakataong ito, malaki ang tsansa na magtagumpay siyang muli sa aspetong legal. Kasi meron na naman tayong nakikitang procedural defect. Pero mukhang mahihirapan siya pagdating sa aspetong politikal. Ngayon, another question is this. Bakit siya pwedeng manalo sa Korte Suprema? Yan ang malaking katanungan. Dahil ang Korte Suprema ay napaka-istrikto pagdating sa due process of law. Madalas nyo marinig sa akin yan sa mga previous lecture. At itong one-year bar rule. Kung mapapatunayan po ng kanyang mga abogado na may mga shortcut na ginawa ang Kamara, gaya ng hindi pagdaan sa tamang voting bago i-refer ang reklamo, malamang na pumanig muli ang hustisya sa Vice Presidente. Ang Korte Suprema po ay hindi mahilig sa shortcuts, lalo na kung ang usaping ito ay tungkol sa espiritu, sa probisyon ng ating saligang batas. At pero tingnan din natin yung isang banda dito, yung pwede nating tawagin yung powerful realization. Dito kahit manalo si BP Sara, makuha niya yung TRO, magkaroon na certiorari niya yung kalaban. Ang impeachment ay isang political process na binabalot ng legal rules. Sa bawat legal na tagumpay niya sa Korte Suprema, lalong tumitindi ang determinasyon ng kanyang mga kalaban sa Kongreso na ayusin ang kanilang teknikalidad para makabuelo muli.
Pero ang problema dito, 2026 na. No? Approximately 2 years na lang, election na uli. Palpak. Apurado. Hindi nag-iisip yung mga nagsampa na reklamo. Ako sisisihin ko dito yung apo ng dating presidente at yung professor yata, yung isang grupo-grupo sila na nagmadali. Alam niyo po, ang katotohanan dito is that yung batas kasi ay maaaring maging pananggayan, maging shield natin yan. Pero sa arena ng impeachment, ang public opinion at numbers, no, sa Kongreso ang huling humuhusga. Maaaring mapatigil ng ating Vice Presidente ang orasan ngayon. Pero hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa mga issue ng confidential funds, yung mga nawawalang pondo dati doon sa Department of Education, sa Office of the Vice President, ang legal na tagumpay ay pansamantalang ginhawa lamang sa isang mahabang giyera. So, hindi maiiwasan ang sitwasyon na talagang at the end of the day talagang mananagot at mananagot. Makalusot ka man ngayon sa Korte Suprema, pwedeng ito nga ay pansamantala lamang. Sa madaling salita, magtatagumpay ang nag-file ng petition for certiorari on the ground of technicality, pero ang tunay na laban ay wala sa papel, wala sa petisyon, kundi sa kredibilidad sa harap ng taong bayan. Hanggang dito na lamang po. Ito pang muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, at huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Attorney Bueno, The Law and Beyond. Salamat, Salamat. Attorney. Attorney Bueno. Ayan, mga kapsat, no? Itong si VP Sara versus the Congress, the Supreme Court, showdown begins. Naku po, pagkakalaki. Pero wala lang TRO, attorney, ha? Kaya tuloy ang impeachment. Diyos ko, Lord Rudy. Naku po, kaya problemado na talaga sila. Mag-last topic tayo kay Professor, mga kapsat. Countdown muna tayo. Last topic tayo kay Professor. Again, para sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Last topic po tayo. Here we go. Magandang umaga po sa atin lahat at